Hmm. Ano na bako na imong pag-armil pastulan ka. Ang loob ng Diyos na bagong taon sa isang buhay ay mahalaga. Anong pinakamagandang paraan ng pagdiriwang niya? Manalangin sa Diyos, magpasalamat na ibinagkaloob niya pa ang isang taon. Yun ang sinasabi sa aklat ng mga awit doon sa Kapitulo 90, versikulo 12. Ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Ang kaarawan ng paglilingkod sa Diyos, binibilang po yan mga kababayan. Bibilangin mo kung nakailang taon ka na. At bawat taon dapat ipagpasalamat natin na dinagdagan tayo ng Diyos ng kaarawan. Siguro kung mayroong pinakamagandang pagdiriwang ay to kneel down in prayers before God, to thank God and to show God how grateful we are for the year that He adds to our lives, sa mga idinaragdag niyang taon sa ating buhay. Ng iba't ibang mga bansa, ang malaking influensya nito ay ang religious belief. Alam niyo mga kapatid, ang pagkakaiba-iba ng New Year, gaya ng Chinese New Year, yung New Year ng mga Jews, yung New Year ng mga Hindus, yung New Year ng iba't ibang mga bansa, ang malaking influensya nito ay ang religious belief. Halimbawa, sa mga Romano, yung ating tinatawag na Roman calendar, ngayon, influensyado yan ng mga Romano, especially nung pagan Rome. Yun namang kalendaryong Israel, yan naman ay kalendaryo ng mga Jewish people. Nag-umpisa yan nung umalis sila sa Ehipto, gaya nung sinasabi ng Diyos doon sa aklat ng Exodo, Kapitulo 12, versikulo 2. Nung aalis na sila sa Egypt, nung ililiberate na sila ni Moises, aalis na sila sa paghahari ni Paraon para pumunta sila doon sa lupang pangako sa Kanaan. Ang sabi ng Panginoon kila Moises at kay Aaron, ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimulan ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Kaya yung Jewish calendar na nag-umpisa nung panahon ni Moises ay iba sa Egyptian calendar. Bakit? Matatandaang ang Egyptian calendar ay nauna dahil ang mga Israelita namaya na sila sa Ehipto ng 430 years bago nag-umpisa yung Jewish calendar. Basahin natin ang 12 ng Exodo. Ang pakikipamayan nga ng mga anak ni Israel na ipinakipamayan nila sa Ehipto ay 430 taon at nangyari sa katapusan ng 430 taon. Nang araw ding yaon ay nangyari na ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. On that very night, nag-umpisa naman ang calendar ng Jewish people. Kaya magkaiba sila ng calendar ng Egyptian calendar kasi 430 years nang namayan sila sa Ehipto, and even before they settled in Egypt, meron ng Egyptian calendar. Mas matanda yung Egyptian calendar kaysa sa Jewish calendar. At ganun din naman itong Roman calendar. Mas matanda naman yung Jewish kaysa dito sa Roman calendar. At yun naman Chinese na calendar, matanda rin yun kasi matanda na rin ang dynasty ng Chinese people kung saan nag-umpisa yung kanilang calendar. So, ang masasabi natin, yung mga kalendaryo at yung mga taon na binibilang sa mga kultura at sa mga bansang magkakaiba, most of the time, influensya ng kanilang religious belief. Ayan po ang masasabi natin tungkol dyan.
reckoning ng aming mga buwan at mga taon, sinusunod namin doon sa Hebrew calendar. At yan ay nagpapasimula sa unang araw ng unang buwan ng taon. Ang aming sinusunod, yung kalendaryo na sinunod ng ating Panginoong Jesus. At yun ay mayroong mga petsa na sinunod ng mga Hudyo. Gaya nung pagdiriwang ng tinatawag na Paskwa, yung Passover. Isang malaking event yon sa mga Jewish community. At yun ay nanggaling pa sa panahon ni Moises. Kaya isineselebrate nila yon on the 14th of Nisan. Yung 14th of Nisan, tumatapat yon sa Abril sa kalendaryo Hebreo. Yun ang tinatawag na Paskwa. Basahin natin sa 12:1 ng Exodo. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito ay magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Nung nasa Ehipto sila, sabi ng Diyos kay Moises, ang buwang ito magiging pasimula ng inyong mga buwan. Magiging unang buwan ng taon sa inyo. Kaya bago sila umalis sa Ehipto, nag-prepare na ang Diyos ng kanilang panahunan. O kung tawagin natin sa kolokyal na pangungusap, kalendaryo. Yung panahunan, yon ang kalendaryo. Ang panahunang Hebreo, nag-umpisa doon sa pag-alis nila sa Ehipto, doon sa gabi na yon. Ang araw sa Hebreo, nag-uumpisa sa gabi. Paglubog ng araw, doon ang umpisa ng panibagong araw. Hindi kagaya sa Romano, na yung kalendaryo Romano, nag-uumpisa yung araw, alas 12 ng hating gabi. Pag alas 12:01, doon nagpapalit ang araw. Sa Roman calendar yon. Pero sa Hebrew calendar, paglubog ng araw, kung ba, lumubog siya ng alas 6:01, ibang araw na yon. Kaya ngayon, ngayon ay araw ng Biyernes diyan sa Asia, paglubog ng araw mamayang gabi, hindi na Biyernes yon, Sabado na yon. Paglubog ng araw. Kaya tinanong mo alas 7 ng gabi, hindi na yun Biyernes, Sabado na yun. O alas 7 ng Sabado ng gabi. Kasi ang reckoning ng time sa Hebrew calendar ay paglubog ng araw. Ganon doon sa Israel. Nag-umpisa yan noong bago sila umalis sa Ehipto, isang araw na yon. Yung huling araw nila sa Ehipto, bago lumubog ang araw, sinabi ng Diyos sa kanila, ang buwang ito magiging pasimula ng mga buwan, magiging unang buwan ng taon sa inyo. Mula noon, umiral na yung Hebrew calendar. Kaya yun ang aming sinusunod kasi yun ang sinunod ng Panginoong Jesus. Kung kami nagdiriwang ng New Year, ang New Year namin ay yung New Year ng kalendaryo Hebreo na dinatna ng Panginoong Jesus kasi nag-umpisa yon sa panahon pa ni Moises. Alam naman nating libu-libong taon pa bago ipanganak si Kristo, meron na yung kalendaryo Hebreo na panahon pa ni Moises. Hindi kami doon sumusunod sa Roman calendar. Yung Roman calendar, yun kalendaryo ng paganong Romano. Na mga Romanong hindi kumikilala sa Diyos, mga Romanong sumasamba sa Diyos-Diyusan. Ba't yun ang susundin natin? Hindi kami sumusunod doon sa maling kalendaryo. Ang reckoning ng aming mga buwan at mga taon, sinusunod namin doon sa Hebrew calendar. At yan ay nagpapasimula sa unang araw ng unang buwan ng taon, ng unang buwan sa taon ng Hebreo, Nisan. Ang unang araw nun ay pumapatak sa buwan ng Marso yun.